Alam mo, Mama Bing, may nag-text sa akin sa Facebook ko, no? Ang pangalan niya si Christian J. Sabi niya, Ma'am Cathy, nagmamakaawa po kami na taga-Oriental Mindoro. Napakarami po namin na nakaharvest na ng sibuyas. Ang laki po. Mga puhunan namin, ang kaso wala pong buyer ng sibuyas namin. Patulong naman po, please. From Bulalakaw, Oriental Mindoro, ang lugar Kati, namin. sinabi Grabe. kanina ni Loren, di ba? Oo, Doon sa norte, sa north, Oo. ang daming bumoto kay BBM doon. Pero yung cabbage nila, repolyo nila, ay nabubulok na lang dahil wala namang magta-transport na papuntang ibang provinces to sell. Ang sinasabi ni Senator Loren kanina sa amin, ay bakit hindi na lang bilhin yun ng gobyerno? This is a form of subsidy. Bilhin ng gobyerno yan at ibaba dito sa mga probinsya na nangangailangan yan and sell it at a cost. Di ba? Yeah. Halos pamigay na lang na presyo yan. Kaysa mabulok yan doon sa norte. Kaya, ewan ko ba kung sino nag-a-advise dito kay BBM? At saka pinayayaman natin yung farmers ng ibang bansa, 'di ba? Hindi yung kalahi natin. Dapat ang tulungan natin yung farmers natin, 'di ba? We have good commodities dito eh. Ang dami natin pwedeng itanim. We have flatlands, highland, flatlands, kompleto. We have a lot of minerals. Ngayon lang, hindi ko maintindihan, number one, DFA, yung DTI, yung mga yan na dapat talaga isaayos nila at dapat suportahan natin ang sariling atin. Kawawa ang Pilipinas. Tapos sabi nga nila, ang laki-laki ng budget hinihingi nito mga Department of Agriculture, Department of Energy. Yung Department of Agriculture dyan, di ba, sa form of subsidy, bilhin nyo na yung mga cabbage doon at mga vegetables sa norte, sa Benguet. Correct. At ibenta nyo dito at cost. Anong ginagawa ng inyong mga refrigerated van, ba? Exactly. May ganyan pa sila eh. Para daw sa, kanin. Nako. Kanin malapit na ako magutom Kanin na 20 pesos daw. Hindi pa rin natutupad ni BBM. Kaya, Department of Agriculture, Secretary Laurel Chu, medyo it's time to double step and start running because ang mga sikmura po ng mga Pilipino ay wala nang ilalaman. Kaya ikaw talaga, Secretary Laurel Chu, ang Man of the Year. Man of the Year ka. Talagang solvein mo itong problema namin sa gutom. Solvein mo. Dahil, alam ko naman hindi ka nag-major in agriculture, pero, kung ikaw naman, Secretary Chu, ay may pagmamahal pa sa mga Pilipinong gutom na. Biro mo, binibili lang ang palay at 10, meron pa ka 8 noon 8 pesos. 8 to 10 to 12, mataas na yung 12. Yung palay. At sa fertilizer lang, lugi na. Diba? Kaya, Secretary Laurel Chu, yung subsidy, asan dyan ang mga pera nyo na wag na kayong mag-aircon dyan sa Department of Agriculture. Total naman, sanay na kayo, mga magsasaka kayo dyan, magpapawis kayo. Exercise. Yung savings nyo dyan sa electricity, ayan, ibang subsidy nyo. Pambilhin nyo yung mga vegetables doon sa Benguet at sa norte. At i-transport yun, dami-daming truck ng DA. Grabe, dami-daming truck. Di ba? Agree. Tsaka pag nagrasyon-rasyon na tayo ng gasolina, yung gobyerno na lang ng mga vehicles ang merong siguradong gasolina. Abay kung ganyan. Secretary Chu, ikaw na nga ang bumili doon sa norte ng mga surplus na mga gulay doon. Pakyawin. Pakyawin mo na doon. At ibaba mo dito sa mga cities at cost. Yan ang tinatawag na subsidy na cost efficient.